Gusto ko talaga malaman. Oo, may Han nga talaga ni Moira itong si Lynette dahil nga nakuhanan siya ng litrato. Nung muntik na nga siyang halikan nitong si RJ, kahit anong alibay nga ni Lynette, hindi na maiwasang masaktan nga itong si Carlos dahil sa pinakitang larawan nitong si Moira. Sinabi ni Lynette na hindi totoo ang larawan dahil hindi talaga totoong naghalikan sila at umayaw nga itong si Lynette. Dahil ayaw niyang masaktan itong si Carlos, subalit hindi naniniwala itong si Carlos sa kanyang mga sinasabi. At sinabi niyang hindi madadala itong si RJ kung hindi daw siya nagpakita ng motibo. At sinabi pa sa kanya na aminin na lang daw talaga ang totoo at huwag na siyang paikot-ikutin. Sabihin na lang daw niya na talagang may pagtingin ba siya dito kay RJ. Nasira ni Moira ang mga araw at sandaling yun dahil nagwagi nga siya na sirain ang naturang event at nag-walkout itong si Carlos. Pinahiya niya ng bongga itong si Lynette at sinabihan pa niya na pruweba lang daw ang mga larawan na talagang malandi siya at hindi nakokontento. Di umano totoo na hindi niya na mahal itong si RJ dahil sa pinakitang larawan. Ebidensya lang daw na talagang may pagmamahalan pa ang mga ito. Samantala, nag-aalala ng sobra itong si Annalyn dahil ang mismong picture na yon ay kuha nung nagkaroon sila ng banding. Dahil sa ginawa nga ni RJ ay maaari nga ang hindi na sila pagkakatiwalaan na magkakasamang muli at bigyan ng oras na sila lang dahil sinira umano ang tiwala nila kay Doc Carlos. Galit nga si Annalyn dito sa kanyang tatay at sinabi niya kung bakit niya ginawa yon. Sinabihan na siya noon na tigilan na ang kanyang ina dahil masaya na ito kay Doc Carlos. Sa ginawa niyang yun ay lalong nagkagulo-gulo nga ang lahat. Humingi ng paumanin si RJ subalit sinabi ni Annalyn na hindi siya dapat paghingi ng tawad sa kanya kundi sa kanyang ina at dito nga kay Doc Carlos. Kaya naman sinubukan ni RJ na kausapin nga itong si Doc Carlos. Salit ito nga si Doc Carlos ay hindi na nakikinig sa anumang paliwanag dito kay Doc RJ. Galit na galit ito sa kanya. Ninais nitong lumayo sa kanila at huwag nang magpapakita dito kay Lynette at putulin na umano ang anumang ugnayan dito kay Lynette. Dahil tingin niya masisira nga ang kanilang relasyon nang dahil sa kanya. Subukan ni RJ na magpaliwanag dito kay Carlos. Ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Sinabi niya na hindi umano totoo ang kanyang mga nakitang larawan dahil hindi naman talaga natuloy ang naturang paghahalikan niya dahil umayaw nga itong si Lynette dahil ayaw niyang masaktan itong si Carlos. Subalit galit na galit pa rin itong si Carlos sa kanya at muntik pa siya nitong suntukin. Humarang naman itong si Lynette kaya naman natamaan ang kanyang mga kamay nitong si Doc Carlos. Naman ang mga sumunod na araw ay nagkwentuhan nga itong sila Joasa at kasama nga itong si Chang Susan. Sinabi niya kay Lynette na mabuti daw at hindi nagalit nga itong si Doc Carlos sa kanyang ginawa. Subalit napalingon nga itong si Annalyn at napansin niyang tela may pasa ang kanyang ina. Kaya naman siya ay labis na nagtataka. Nagdududa siya kung sinasaktan na ba ang kanyang ina ni Doc Carlos. Di umamin si Lynette sa tunay na nangyari noong nag-usap nga sila ni Doc Carlos at ditong si Doc RJ. Hindi niya sinabi kung ano ang talagang nangyari. Kaya naman itong si Annalyn ay kinausap na nga etong si Doc Carlos. At dito nga sinabi kung may problema ba daw siya dito kay Annalyn. At dito na nga malalaman ni Annalyn ang tunay na kulay nitong si Doc Carlos dahil inilalabas na niya dito sa kanyang harapan. May malaking problema nga itong si Doc Carlos kay Annalyn dahil sa kanya ay magkakaroon pa ng ugnayan nga ang kanyang ina at itong kanyang ama na si RJ. Dahil din sa kanyang ginawa, dito nga sinisi din niya kung bakit pa siya nag-set up ng banding. Hindi sana mangyayari ang mga yon. Iisip niya na sinasadya ni Annalyn yon para muling magkabalikan ang kanyang ina at ama. Hindi ba daw siya nag-iisip na masasaktan nga itong si Doc Carlos sa kanyang mga pinagagawa? Dito na may piniliwanag ni Annalyn na wala siya kinalaman at hindi niya kontrolado ang kanyang ama at ina. At lang niyang magkaroon ng mga happy moments kasama nga ang kanyang nanay at tatay dahil alam naman niya na nung bata pa siya ay hindi niya ito nagagawa. Ngayon ay bihirang-bihira na nga ito na nangyayari sa kanyang buhay at alam din niya na magbabago ang kanilang setup once ikakasal na siya dito kay Doc Carlos. Pakabangan natin kung tuloy na bang magkakaroon ng lamat ang relasyon nitong si Annalyn maging itong si Lynette.
Ano kaya ang mga susunod na mangyari? Abangan! Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.